Nagsalita ang kanilang pinuno nito at sinasabihan yung dalawa na kayong mga daga. Alam niya na kanina pa ang mga ito nakasunod sa kanya, kaya dinala niya talaga ang mga ito dito. Subalit parang wala lang naman ito sa dalawa kaya nakapagsabi pa itong si Dulce, dahil kasalanan daw ito ni Juanya na isang bubo, na mas lalo naman nga ito ikinainis ni Juanya. Kaya sa utos ng pinuno nila na habang katabi niya ang lalaking kasing laki rin ni Dulce, inutusan niya nga ito na bugbugin daw yung dalawa. Subalit sinabihan niya rin ang kanyang tauhan na bugbugin lang nila ito at huwag patayin dahil kailangan pa daw nilang malaman na kung sino ang nagpadala sa kanila. Sa utos na iyon ay dali-dali namang itong umatake at pinuntirya pa talaga itong si Dulce. At nagbanta pa ito habang papalapit ang kanyang kamao, dahil di daw alam ng mga ito na kung saan na lugar sila. Kasabay nito ay may kung sino na lamang tumalsik ang panga at paglaglagan ng ngipin dahil sa lakas na suntok na iyon. Dahil ang suntok pala na iyon ay nanggagaling lang naman kay Dulce, kaya pati ang malaking katawan niya ay umangat pa nga. Kasabay nito ang pagbagsak sa lupa na labis naman hindi ito inaasahan ng kanyang mga kasamahan, dahil napatumba agad ang kanilang pinakamalakas na tauhan sa isang suntok lang. Pati ang isang ito ay hindi na rin nakapagsalita sa kanyang nakikita dahil ganoon pala kalakas ang kanilang nasagupa. Nagsalita si Juanya may matatalim na mata, dahil kung sinusubukan daw ng mga ito na dalhin sila dito, ay kusa rin daw silang pumasok upang malaman na kung saan ang kaya ng mga ito. Kasabay noon ay wala nang tigil yung dalawa sa pagbugbog, at pagpatay kaya't na naghagis si Juanya ng nakakamatay na patalim ay tumalsik naman ang dugo nito sa mukha ng tumatayong leader. At nang makita na nakatayo ang isang ito ay may tatlong nakabaon naman hinagis ni Juanya sa kanya, kaya naman nang bumagsak ito wala ng buhay ay mas lalo pang nataranta dito yung kanilang leader. At maya-maya pa ay makikita na lang din na puro na nakabagsak ang kanyang mga tauhan na wala na ring mga buhay. Habang naiiwan ang isang ito sa kanyang takot ay napapatanong na ito sa dalawa na kung sino sila, at sino din daw ang nag-utos sa mga ito. Nilapitan naman ito ni Juanya, at nakangiti niyang sinabi rin na kung bakit interesado ito na kung sinong nag-utos sa kanila. Kahit sabihin niya pa man ay mamamatay pa rin daw ito, kaya't makikita na lang rin ang sa likod na si Dulce, ay naghahanda ng tapusin ang isang ito. Sa kabilang banda na kung saan ang babae at ang ating bida, at sa isang plato rin na ito na patong-patong sa pagkain. Ay nandito naman yung dalawa, kung saan rin lubong-lubo na nito ang tiyan ng babae dahil sa kanyang masasarap daw na pagkain. Sinabihan naman siya ng ating bida, sumali ka ba para lang kumain? Kaya paano daw ito nakakakain ng pagkain na pang isang araw sa bawat pagkain? Sinagot naman siya ng babae, dahil hindi man lang siya nakakain ng maayos ng pananghalian niya dahil daw sa bida, kaya ito pa kasayang talaga. Paliwanag niya pa ayos naman lahat, pero medyo nakakahinayang yung dumplings dito, gaya ng inaasahan, dapat sa true dumplings sila kumain. Kaya naman ay tinanong niya nga ito ang ating bida na kung nag-enjoy ba ito sa kanyang pagkain na dumplings. Sagot ng ating bida na hindi niya alam dahil hindi naman siya kumakain nun. Dahil dito napatayo nga ang babaeng ito at tanong niya, na kung bakit pa niya ito binili kung hindi naman ito pala kinain. Sagot ng ating bida na wala lang gusto niya lang. Kaya di na lang din makapaniwala ang babae dahil na rin ang kanyang pinakamamahal na dumplings, na gusto niyang kainin sana noon ay hindi siya nakakain, kaya naman napaka walang hiya daw ng ating bida. Kasabay din naman nito ay may bigla-bigla na lang namang tumawag sa kanila. Nakinalinggan naman ng babae na may inis pa rin sa mukha. Sa mga bagong dating na ito ay napatanong naman sila nakaharap itong babae, dahil ngayon lang nila ito nakita, kaya bago lang siguro ito dito. At patulo niya rin sinasabi na ang inuupuan daw nila ay upuan ng mga senior, kaya nga daw bakantay ang upuan na iyan. Napatingin naman itong babae sa kanila at napaisip na kung sinasabi ba ng mga mukong na ito, na pagmamayari nila ang upuan na ito. Dahil sa pagtingin ng babae sa kanila ay sinasabihan nga nila ulit ito, na kung anong tinitingin-tingin pa nito. Kaya napaisip tuloy itong babae at kanyang napagtanto, dahil nakikipagkita sila sa mga taong 3 taon na mas bata sa kanila, gusto nilang magpanggap na mga senior niya. Kaya dali-dali rin naman dito nang hingi ng paumanhin itong babae, at paliwanag niya pa na patawarin daw siya ng mga senior dahil hindi niya alam sapagkat bago lang siya sa academy na ito. Dahil sa pinaggagawa ng babae ay natawa naman ang mukong na ito, dahil sa ngayon ay naintindihan na daw ng babae na kung sino sila, kaya tinanong niya nga ito na kung taga saan ang mga ito.
Sinagot naman agad ito ng babae na galing raw siya sa Orthodox faction. At pinakilala niya rin ang ating bida na ang kanya raw kasama ay mula sa demonic cult. Subalit kapansin-pansin naman sa pagmumukha ng dalawang ito na parang hindi ito natuwa na kung taga saan sila. Kaya napabilang tuloy ng tingin sa kanilang babae dahil ang titig daw na iyon ay alam niya. At hindi lang daw sila. At nang sinubukan niya rin tumingin sa iba pang kumakain ay titig nga ito sa kanya na para bang pinangdidirian siya ng mga ito. Nagsalita ang isang ito. Ayon sa kanya nakakatawa naman, dahil ang tagal na simula ng mamuno ang demonic cult sa Jiangho, pero hanggang ngayon ganyan pa rin kayo. Kung hindi nyo kayang mamuno sa mundo, di ba dapat sumuko na kayo sa Orthodox faction nyo? Kaya naman ay nagsitawanan nga sila at ang ilang kumakain dahil sa pangliliit na iyon. Ganun pa man may iba naman ditong nagalit na nanghuhulugan lang nakasama rin sila sa binanggit na kung saan sila galing, subalit hanggang tingin lang naman sila sapagkat wala naman silang magagawa. Kasabay din naman ito na kanyang hawak na inumin na tsa ay ibinuhos niya nga ito sa babae na habang nakayuko sa kanya, at tawagin na lang daw itong kaugalian para palayain ang Orthodox faction. Dahil hindi sapat ang isang beses lang, kaya babuhusan niya raw ng ganito araw-araw ang babae. Panglalait pa nila na sila daw ang nakakatanda nito, kaya huwag na daw sila nitong pasalamatan ng babae. Dahil sa pinaggagawa ng dalawa ay makikita na lang din na ang pagliliwanag ng lagayan ng tsa, habang nakayuko pa din itong babae kaya napapabanggit na lamang ito sa kanyang master. Na para bang gusto niyang turuan ng leksyon ang mga ito, kaya nagliliwanag na lang din ang mata ng babae na mukhang di niya na talaga maiiwasan na labanan ang mga ito. Subalit bago pa man gumawa ng galaw ang babae ay bigla-bigla na lamang tumilapon ang tsa ng hinahawakan ng mga bastardo. Napatingin ang babae sa pagkalaglag nito dahil hindi niya alam na kung bakit bigla na lang tumilapon ito. Kaya't napapalingon din itong dalawa dahil sa pagtataka sapagkat may tumawag na lang sa kanila. At sa pagpapakita na ito pala ang ating bida ang tumulong sa babae, na nandidilim na rin sa galit sa dalawang ito. Nagtanong ang isang ito at sinasabi sa ating bida na kung ano daw ang sinasabi nito. Ngunit ang tugon lang ng ating bida na kayong dalawa. Kaya naman ay hindi nga nakapagtimpi ang isang ito dahil bigla-bigla na lang itong umatake sa ating bida dahil sino ba daw ito, na habang ang kasamahan niya rin sa likod ay natutuwa pa ito, at tinanong pa ito. Ang ating bida na kung natatakot na ba ito, subalit sa kanyang paglapit, ay bahagya lang naman sinipa nito ang kanyang paa ng ating bida, sa dahilan rin mawala ang balanse niya. Dahil dito ay bumagsak nga ang dalawang tuhod nito sa sahig ng napakalakas. Sa kanyang pagbagsak naman ay nakaharap ang ating bida na nakataas ang paa habang naglalabas ito ng killing intent. Pagkatapos ay inapakan niya ang balikat ng lalaki kaya't napapasigaw na lamang ito sa sakit na tila ba hinihiwa nito ang kanyang ulo, sa dahilan din maglaway-laway pa ito. At makikita rin ang paa ng ating bida sa kanyang balikat, na may naiiwan pa ng laway ng lalaki. Tinawag ito ng ating bida habang nakasandal pa rin ang kanyang paa sa balikat, dahil punasan raw nito ang kanyang sapatos, at ang sinabi naman na iyon ng ating bida ay may isa ding pagbabanta. Dahil hindi pa rin ginagawa ang sinabi ng ating bida ay mas lalo pa nga idiniin ang pag-apak niya sa balikat nito. Kaya't napapaisip na lamang ang isang ito na kung bakit hindi niya raw magalaw-galaw ang kanyang katawan. Subalit agad niya ring napagtanto na pinahinto daw pala ng ating bida ang kanyang mga acupuncture points. Sa pagkabahala naman ng kanyang kasamahan na kung paano niya ito matutulungan ay lingon ng lingon naman ito na tila ba naghahanap ito ng pwedeng tumulong sa kanila. At gaya nga ng inasahan ay pinagsisigawan niya nga ang mga kumakain na kung titingnan lang ba nila ang pangyayaring ito. Dahil sa sinabi na iyon ng lalaki ay agad naman din ang mga ito nagsitayuan, at lumapit na kung saan ang ating bida. Naikinabahala rin naman ito ng babae dahil sa alam niya na kung magkagulo dito ay malaking problema ito para sa kanya. Kaya sinabihan niya ang ating bida na itigil na raw nila ito, ngunit wala namang pakialam ang ating bida na kung magsama-sama ang mga ito, dahil ang kanya lang gusto ay punasan nito ang kanyang sapatos. Subalit dahil sa pagmamataas ng isang ito ay napatanong nga siya sa ating bida na kung bakit niya naman gagawin ito. Sa sinabi ng lalaki ay mas lalo pang ang idiniin nito ng ating bida ang kanyang paa sa balikat ng kasamahan nitong lalaki, kaya umalangaw-ngaw na naman nga ang boses nito sa sakit ng kanyang natatanggap. Kasabay din naman nito na may kung sino na lamang ang dumating at pinapatigil ang lahat na kumilos.
At nakangiti niya rin sinabi sa lahat na kung ano ang nangyayari dito. Natigilan naman ang dalawang ito at kapansin-pansin rin sa kanilang pagmumukha na halatang may posisyon ang bagong dating. Sa mahinahon na tinig ay nagtanong nga ito ulit na kung ano ang nangyari dito. Sumagot ang isang ito na may panginginig na boses, na ang baguhan na iyon ay gusto sana nilang turuan ng leksyon dahil sa pag-agaw ng kanilang upuan. Subalit sa sinabi na iyon ng lalaki mukhang hindi naman ito nagustuhan ng taong ito, kaya nanginginig na lamang sa takot ang isang ito. Ganun pa man habang tinitingnan niya ito ay nasabi niya rin naman na napakatanga daw ng dalawang ito. Sinubukan nilang turuan sila ng leksyon pero napahiya pa sila kaya kay gandang daw talagang eksenang ito. Pagkatapos ay nagsalita ito sa ating bida dahil nagkamali daw ang kanyang dalawang kaibigan. Humihingi daw siya ng paumanhin, kaya pwede na daw itong tumigil, subalit tila wala namang balak tumigil dito ang ating bida. Sa dahilan pa na ikinagalit ng tatlong nasa likod na nagkukumpulan dahil isa daw itong bastardo, gayong paman pinatigil naman sila nitong kanilang amo. Kaya tinanong niya ang ating bida na kung hindi pa ba sapat ang kanyang paghingi ng tawad. Habang makikita rin ang lahat na nakatingin sa kanila at nag-aantay na kung ano kaya ang susunod na mangyayari. Ngunit ang gusto lang naman ng ating bida ay mapunasan ang kanyang sapatos na natalsikan ng mga laway, kaya sinabihan niya ito na hindi niya kailangan ang paghingi ng tawad nito. Naintindihan naman agad niya ito dahil napagtanto niya rin na hindi rin na kung sino lang ang ating bida, dahil hindi man lang ito natatakot kahit di pa man siya nito kilala. Napangiti ito at napapabugtong hininga dahil sa ngayon daw ay pagbibigyan niya ito. Pagkatapos ay bigla na lang itong lumingon sa isa kaya labis na lang din ang kanyang takot nang tumingin sa kanya ito, na tila ba ay nagpapahiwatig lang na gawin niya na ang sinasabi ng ating bida. Subalit dahil sa mapagmataas ang taong ito ay di pa nga rin gumalaw ito, kaya naman nang tumingin ito sa kanya ulit ng matatalim, ay nabahala nga ito dahil mukhang hindi talaga nagbibiro sa kanya ito. Nasinunod na lamang ito ng lalaki kahit labag man sa kanyang kalooban, kaya't dahan-dahan niya itong pinupunasan ang sapatos ng ating bida, na habang sa gilid rin ay di na lang din makapaniwala ang babae na talagang sinunod talaga ng mga ito ang sinabi ng bida. At kagaya rin ng sinabi ng ating bida ay binitiwan niya na ito, ganun pa man sa pagtaas naman ng kanyang paa ay labis pa rin nga nasaktan ang isang ito. Pagkatapos ay sinabihan niya na itong babae na aalis na sila. Sa pagdaan naman ng ating bida sa isang ito ay napapatanong pa siya na kung ano daw ang pangalan niya, sinagot naman agad siya ng ating bida at kanyang sinabi ang kanyang pangalan, na siya raw si Hugh Craywanwi. At sinabi niya rin ang kanyang pangalan na tandaan din daw ng ating bida ito na siya si Juja Jack, at naghabilan pa ito sa ating bida na masaya siya sa kanilang pagkikita. Subalit wala namang tugon rito ang ating bida kung hindi magpatuloy lang sa kanilang paglakad, na ikinagalit na naman nga ito ng tatlo dahil parang wala man lang daw itong naririnig. Dahil sa pagbanggit ng pangalan ni Juja Jack, ay nanglaki naman ang mata ng babae at kanya rin napagtanto na nagmula pala daw ito sa Bloodlighting Jew clan. Ang mga pangunahing puwersa ng demonic cult sa kasalukuyan ay ang 4 na dakilang angkan ng langit at ang 3 dakilang sangay ng sekta. Ang Bloodlighting Jew clan ay isa sa 4 na dakilang angkan ng langit. Napagtanto rin ng babae dahil sa palagay niya, mayroon siyang malawak na impluwensya sa akademi na ito. Kaya hindi magandang ideya na magkaroon ng kaaway mula sa kanya. Habang papalayo ang ating bida ay napatingin pa siya nito dahil sa gaya ng inaasaan niya sa ating bida ito daw ay kawili-wili. At kasabay naman ito ang paglingon nila ng sabay-sabay sa dalawang pumalpak sa kanilang pinaggagawa. Kaya na makita niya ang tinginan ng 4 ay mas lalo pa nga ito natakot sa presensya nila. Kaya sa galit nito dahil sa pangmamahiya sa kanyang reputasyon ay sinabihan niya nga ang dalawa na sumama agad ang mga ito sa kanya. Sa paglubog naman ang araw habang oras na rin sa kanilang pagtulog. At dito ay sinabihan na nga rin sila ng taga-suri na pumunta na ang mga ito sa kanilang kanya-kanyang tulugan. At nang makita naman ito ng babae ay namamangha naman siya dahil ito daw ay maganda. Kaya dali-dali rin naman itong tumakbo upang mapuntahan na kung saan ang kanilang tulugan. Habang naiisip naman ang ating bida na tinitingnan nito na tumatakbo, ay mas mabuti na rin daw ito ang kanilang pwesto dahil nasa dulo daw ito, at madali din makakalabas paggabi. At isa pa may mabuti rin daw siyang tagalingkod. At sa kanilang pagpasok ay nagpapasalamat na itong babae sa ating bida dahil sa pagliligtas daw nito sa kanya kanina.
Ngunit sinagot lang siya ng ating bida, na hindi niya ito tinulungan sapagkat galit lang talaga siya sa mga umaasta na mayayabang at bastos. Pagkatapos ay sinabihan rin siya ng ating bida dahil sa magkasama sila sa iisang kwarto ay may patakaran siyang dapat na sundin nito. Na hindi naman pa ito question ng babae dahil susunod daw siya kung ano ang man ang mga patakaran na ito. At ang una nga ay ang mauna siya sa paligon, na wala rin naman pagtanggi dito ang babae. Kaya't nagtataka na lamang ang ating bida na papaisip na kung bakit wala man lang daw itong anumang pagtutol. At sinabi niya rin sa babae na paminsan-minsan din daw ay lumalabas siya paggabi. Dahil dito ay natuwa tuloy itong babae sa sinabi na iyon ng ating bida, dahil kung ganun daw ay kailangan niya lang takpan kung sakaling mag-check-in ito, at tinanong niya ito na kung tama ba siya. Subalit sinang-ayona na lamang ito ng ating bida ang sinabi ng babae upang ang kanyang isipin sa kanyang dahilan sa paglalabas ay ang mag-check-in. Kasabay din naman ito ang pagpapalam niya na aalis muna siya kaya ang babae daw munang bahala dito. Kinagulat naman ito ng babae dahil hindi niya inaasahan na ngayon na pala nito gagawin.